if there is a big corruption issue na kinakaharap ng isang gobyerno, naturally, yung confidence ng investor ay mawawala. Dito naman po tayo sa usapin po ng ating ekonomiya or sa investment po. Dahil una ng pinasinungalingan, nung lumabas, nung nagsalita ang chairman ng SEC na nabanggit niya parang 1 trilyon ata yung nawala dahil nga dito sa corruption, biglang palag ang Malacanang, biglang kambyo. At sabi nga na hindi raw ito totoo, fake news daw. Pero isang dating Bangko Sentral ng Pilipinas na official, itong si Cora Guidote, dating Investor Relations Head ng BSP, sa kanyang Facebook post, abay nilatag niya yung datos na ang sinabi niya, nasa 5 trillion sumadsad, umano sa 5 trillion pesos ang nawala sa market capitalization ng Philippine Stock Exchange mula pa noong December 2024. Ano pong nakikita niyo dito, attorney, sa mga pahayag na ito ng Malacanang, binawi yung una at sinasabing masigla ang ating ekonomiya, masigla yung tiwala ng mga investors sa gitna po nitong mga issue po ng korupsyon, investigasyon sa mga maanumalyang mga infrastructure projects po, attorney, patungkol din dito sa mga pahayag ng mga eksperto rin patungkol po sa ating ekonomiya, attorney. Walang gobyernong aamin na malala ang problema sa kanyang administrasyon. Kasi pag inamin niya, lalo siyang magkakaproblema, lalo siyang kusin, no? So, yung mga eksperto naman, pag nagbigay ng kanilang opinion, ito'y konektado sa mga balitang nangyayari. At if there is a big corruption issue na kinakaharap ng isang gobyerno, naturally, yung confidence ng investor ay mawawala. Kahit nga ang Estados Unidos nagbigay ng advisory na nababahala sila regarding sa issue ng corruption natin, no? So, let's take it as it is. With the corruption issue in the headlines, with the continuing protests in the streets, kung ikay isang investor, sa tingin mo magkaroon ka ng confidence na ilagay ang pera mo sa ating stock market o itatago mo dito sa loob ng Pilipinas o magtatayo ka ng negosyo? So, very simple yan. Matatakot ka na yung gobyerno unstable, hindi natin malalaman, baka mag-change of regime o baka magkaroon ng mga massive street protest na hindi na natin malalaman anong mangyayari sa ating gobyerno, baka mapalitan. So, these things nagbibigay ng kaba sa isang ordinaryong investor. Naturally, our rating will go down and our investment will go down.